Matapos mabasag ang tambalan ni Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno, isang aktor muli ang usap-usapang posibleng maging katambalo kasama ni Mayor Lim sa eleksyon sa susunod na taon. Si Cesar Montano na ang kasama niya kanina. Bumisita sa isang bahay ampunan. Nakatutok si Maki Pulido. Si Cesar Montano kaya ang kapalit ni Manila Vice Mayor Isko Moreno bilang running mate ni Manila Mayor Alfredo Lim? Naging haka-haka ito nang mag-ikot sina Lim at Montano sa Hospicio de San Jose kaninang umaga. Pero pakipot pa ang mga sagot ng dalawa. In due time. Namimili pa raw si Lim ng katandem. Si Montano naman nilipat na ang kanyang voters registration sa Santa Ana, Manila mula Bohol, kung saan siya kumandidato pero natalo sa pagkagobernador noong 2010 elections. Kumandidato ring senador si Montano noong 2007 elections pero natalo rin. Pero hindi pa raw siya nawawala ng pag-asa. Discourage is not a good word for young generation. Para po sa young generation na katulad namin ni Mayor Lim. Hindi po namin, yan po, dyan po na iniiwasan po namin yung being discouraged. Di ba may kasabihan tayo? Try and try again until you succeed. Sa totoo lang daw, ang gagawing pelikula ni Montano tungkol sa buhay ni Lim kaya magkasama ang dalawa sa Hospicio de San Jose. 8 taon kasing iniwan si Lim sa ampunan nang muling mag-asawa ang nanay niya nung bata pa siya. It will be my pleasure kung siya magiging ka-teammate ko. Pero sa ngayon, ang pinag-uusapan lang namin, yung gagawing pelikula. Para sa akin, napakalaking honor yan na makapartner ko po si Mayor Lim. Hindi po pangit na idea. It's not a bad idea. It's a great honor for me. Pero as of now, ang pinag-uusapan po lang namin dito, kaya po kami nandito at lagi kami magkasama ay dahil po sa pagre-research ng kanyang napakaganda at makulay na buhay. Si Montano ang gaganap bilang Alfredo Lim sa biopic na pamamagatang Turning Table. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Isang dalagitang kasambahay sa Santa Ana sa Maynila ang minaltrato at minartilyo pa umano ng anak ng kanyang amo. Nakatutok si Rafi Tima. Anong ginamit niya? Kitang-kita pa ang mga pasa sa magkabilang binti ng 16 na taong gulang na kasambahay na itatago natin sa pangalang Richelle. Ayon sa kanya, marka raw ang pasang ito ng martilyong ginamit sa kanya ng anak ng amo. Ang manipis na mga binti ng dalagita, kulay talong na sa tindi raw ng inabot niyang bugbog. Kwento ni Richelle, July 8 at 10 nang bugbugin siya ng anak ng kanyang amo. Nung pinartilyo ka niya, ano yung ginawa mo daw noon? Flashlight po nawala. Kung saan lang po nailagay, nagalit na po siya sa akin. Opo. Ilang araw to na ginagawa niya sa'yo? Magdamag po. Magdamag? Hanggang tanghali. Matagal na raw siyang pinagmamalupitan ng suspect na si Gary Hernandez, ang walang trabahong anak ng kanyang amo. Sinipa rin daw ang mukha niya kaya sugatan ng kanyang bibig. Tinapakan din daw siya sa leeg at sinipa siya sa tiyan. Ang pinakamatindi, ang pagmartilyo sa kanya, kaya nagdesisyon na siyang tumakas. Run out po, tumakas na po ako sa labas. Pumunta po ako sa kapitbahay namin. Doon po ako nagtago, humingi ng tulong. Nang puntahan ng mga pulis ang bahay ng suspect kahapon sa Casarinlan Street sa Santa Ana, Maynila, wala na raw doon si Hernandez. Nasa kustodiya na ngayon ng DSWD Manila ang biktima na tila traumatized pa sa pangyayari. Kasama natin ang kapulisan, ang NPD, ang Station 6. Pinailan namin sila ng slight physical injuries in relation to 7610 at maltreatment in relation to 7610 din ulit. Kung di siya makakatakas, baka mamatay ito eh. Baka mamatay sa bugbog to eh. Kasi unang-una, hematoma yung inabot ng buong katawan niya eh. Posibleng madamay din daw sa kaso ang ina ng suspect na si Hernandez. Pakiusap ng DSWD Manila, ilabas na ng mga kaanak ang suspect. Panawagan natin, lumabas siya, no? Harapin niya tong krimen na ginawa niya kung talagang lalaki siya. At pangalawa, dun sa magulang niya, no? Wag natin konsintihin itong ganitong gawain. Kasi unang-una, tao to eh. Pangalawa, minor de edad to. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Bilang pagbibigay-pugay sa kanyang lolo Dolphy, nag-design ng isa sa apo ng Comedy King na mga damit na may larawan niya. May report si Lars Santiago. Mga t-shirt na may mukha at pangalan ni Dolphy
ang dinala ng apo niyang si John Quizon sa The Heritage Park Chapel. Si John mismo ang nag-design ng mga ito bilang pagpupugay sa kanyang lolo. Noong una raw, ang plano lang niyang bigyan ito ay ang kanyang tito Eric. Kasi sabi ko to, Eric, ano size ng damit mo? Sabi ko sa akin, 2XL nga daw. Tapos sabi ko magpapatata kasi ako ng damit mo ni lolo. O sige, sabi niya sa akin, nag-thank you pa. Nung papaalis na ako, bigla niya akong tinawag. Ba't ako lang gagawan mo? Pagpagawa ka na ng 200, sabi sa akin. Iba't iba ang disenyong ginawa ni John sa mga Dolphy shirt. Ito nga yung mga design. Ito yung Dolphy na Pinoy. Kasi pag Dolphy parang sumisimbolo ng pagka-Pilipino. Tsaka pag Pidol, Pinoy. Diba? Tapos ito yung isa na design para sa pamilya rin, yung I Love Dolphy. Nang i-post daw niya ang mga ito sa isang social networking site, marami agad nagtanong kung nagbebenta siya nito. Ito yung mga t-shirt na to, di naman ko siya binibenta. Actually sa family lang siya. Pero nung nag-post ako sa Facebook, ang dami na nagtatanong, gusto kong bumili ng shirt. Si John din ang unang apo ni Dolphy na nagpatato ng mukha ng Comedy King. Ginawa raw niya ito kasama ang kapatid na si Roel upang iregalo sa kanyang lolo para sa kaarawan nito noong nakaraang taon. Pumunta kami sa bahay niya para ipakita yung tattoo namin sa kanya. Isa lang nasabi niya na nakita niya, "O ba ako yan?" Sabi niya. Tapos tinititigan niya na matagal, tapos tontuwa siya. Nagpatato na rin si Van Dolph. Magpapatato rin daw sina Boy 2 at Epi. Ang imahe sa tattoo, halaw sa kuha ng photographer na si Dino Lara. Kuha raw ito noong 2008 nang magninong sa kasal ni Maybelline de la Cruz, si Dolphy. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Kauna-unahang concert ng rapper na si Nicki Minaj sa Pilipinas, dinagsa ng fans. Silipin yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan sa Amerika, kotseng tinutugis na aksidente. Pamilya Likop nagpakita ng mga bagong video para patunayan ang umano'y panghaharas ni Amalia Fuentes at kanyang anak. Pero ang kampo ni Amalia naniniwalang nasa panig nila ang katotohanan. At mahigit 1,000 panalo sa Suertes Lotto sa kombinasyong 834 oras ng pagkamatay ni Dolphy. Walang patid na pagtutok dito. Sa 24 oras,